Walang tigil na biyaya. Hello Mina, it's me again, Days. Today, gusto ko lang i-share sa inyo ang isa sa mga pinaka-productive na araw para sa akin. Akala ko simpleng pag-guide lang sa mga sponsors at pag-deliver ng mga ayuda ang gagawin namin today, pero hindi ko in-expect na ganito karami ang biyayang darating para sa ating mga kababayan. At masasabi ko talaga, walang tigil ang biyaya. Pero bago ang lahat, syempre suot ko yung apparel from Gambare. Kung gusto niyo ng ganito, pwede kayong mag-message ka Jaes. Super comfortable and durable po talaga. Isa sa mga sponsors natin ay from La Mesa, isang legit na Philippine restaurant dito sa Japan na pagmamay-ari ni Ma'am Saiki. At alam nyo ba, si Ma'am Saiki ang mismo nag-initiate na tumulong sa ating mga kababayan. Hindi lang siya basta nag-donate, siya mismo ang naghanap ng paraan kung paano makatulong. Kasama din natin si Ma'am Shari at Sir Jerwin, isang couple na galing din sa Kamamoto. Kasama din pala si Ma'am Len. O sige, wala nga lang akong picture ni Ma'am Len. 4 silang bumiyahe para lang makapaghatid ng tulong. Imagine that, hindi madaling bumiyahe lalo na sa init ng panahon dito sa Japan. Pero walang reklamo yon. Ang nasa isip ng nila ay paano natin maibibigay ang tulong sa mga nangangailangan. At Mina, lahat na ipinamigay natin today, may mga tao talaga nakaabang at may pangalan na. Hindi ako nag-expect na ganito karami ang dala nila today. In total, more than 7 companies ang napuntahan namin. First stop namin dito ay sa farms around Gunchikuya, Chishiro. At habang nililibot namin ang area, makikita mo talaga sa mga mukha ng ating mga kababayan kung gaano sila kapagod. Nagsisimula na kasi ng kanilang pagtatanim at pag-aalaga ng mga kabantes at iba pang produkto. At grabe talaga ang init ngayon. Kaya naisip namin na hindi kailangan bumiyahe ang mga recipients para kunin ang ayuda. Kami na ang pupunta sa kanila. Kasi sa ganitong init, mahirap bumiyahe lalo na kung malayo. Baka imbis na makatanggap ng tulong, ma-heat stroke pa sila. Kaya sobrang thankful ako na may mga taong willing gumawa ng extra effort para sa ibang tao. Kahit maliit man o malaking bagay ang kanilang naibigay, kapag bukal sa puso, malaking bagay na iyon. Ang next stop namin is Kagami at grabe, dapat around 8 minutes lang ang biyahe pero dahil may bridge na nasira, umabot kami almost 30 minutes. Pero alam niyo kung anong nakakatuwa, wala akong narinig na reklamo. Willing talaga silang bumiyahe kahit malayo, kahit mahirap, puntahan. May mga lugar pala dito sa Japan na sobrang layo talaga sa kabihasnan. Pagdating namin doon, sabi ko talaga grabe, ang layo pala dito. First time na nilang makatanggap ng ayuda, kaya kahit pagod, kahit malayo, sulit na sulit ang biyahe. Minasang, hindi mo kailangan magkaroon ng sobra-sobra. Minsan, ang kailangan lang talaga ay kusa at malasakit. May mga taong hindi natin kakilala pero willing silang bumiyahe ng malayo. May mga taong may sariling pagod, sariling problema, pero naglalaan pa rin ng oras para tumulong. Iyon ang klase ng kabutihan na hindi matutumbasan ng pera. At dahil marami pa tayong natirang goodies, bumalik kami dito sa Yatsushiro at ang mga natira, iniwan muna namin kay Jaes. So kung may mga kababayan tayong gustong makakuha ng ayuda, maaari kayong pumunta kay Jaes. At alam mo ba kung anong nakakatawa? Gustong gusto rin ni Ma'am Saiki na makilala at makita si Jaes in person. Kaya sila mismo ang nag-turn over sa mga natirang goodies. Para sa akin, hindi lang ito simpleng pamimigay ng pagkain. It's about people helping people. Bayanihan kahit malayo sa Pilipinas. Hindi man natin kayang tulungan ang lahat ng sabay-sabay pero bawat isang taong matutulungan natin ang mahalaga. Kapag kabutihan ay pinasa mo, hindi ito mauubos. Mas lalo pa itong dumadami. Walang tigil na biyaya. See you soon. Bye!